Yan po ang napakagandang awitin po. Magandang hapon sa lahat. Narito na tayo sa ating program proper para bigyan ng linaw at maipaliwanag ang katotohanan po. Sapagkat ang ating mga katunggali po ay walang tigil sa paninira. Katatanggap ko lang ng message na sila po ay nanalangin na sana po may konsensya ako sapagkat hindi daw ako makatao. Pero sa tagal ng aking programa po ay hindi ako direkta na nagsira, kundi sila po, ginabalik ko lang sa kanila ang mga malalaswa at masasamang mga kataga po. Kung ibalik ko sa kanila po ang sinasabi nila, makatao ba na ang iyong kapwa po ay pagsabihan mo na bobo, idiot, scammer, manluloko, magnanakaw? Yan po, sa bungang ninyo nang galing yan. Lahat ng bagay po ay binabato ninyo sa akin, pero ako po ay binabalik ko na lang. Tulad ng hawak ko na napakarami ng mga dokumento po na galing po ito sa group chat nila po. Kaya kayong hapon po napakahalaga na ating mapaliwanag at mapag-aralan kung sino po ang tunay na nagsasalita ng katotohanan po at kung sino po ang totoong may konsensya sa kanyang kapwa-tao po. Dito po sa programang ito ay maihayag natin ang katotohanan po. So, pero bago ang lahat na yan, habang ako po ay nakikinig sa programa ni DJ ng Bayan, General Rogelio Silva po, ay nagpasok sa computer ang song request ni General Lieutenant General Proceso Pareño, ang Division Commander ng 2nd Division Visayas po. Sana po hanggang ngayon ay patuloy kang nanonood at nakikinig, General Pareño po. Magandang hapon sa iyo at nakaready na tulad ng aking reply. Ako na ang magpatugtog ng iyong song request po. Bago ako sa pag-umpisa na natalakayin ang mga issues ngayong hapon po, ay gusto ko munang patugtugin ang iyong song request sapagkat hindi ko narinig. Napaka-importante kasi ang general na ito sapagkat siya po ay namumuno sa buong Region 6. Buong Visayas. Kasi ang Pilipinas po is divided into 3 division. Ang first division po ay Luzon at ang second division po Islands of Visayas and third division Land of Promise Mindanao po. So ang request ng ating 3rd Division Commander Lieutenant General Proceso Pareño po ang awiting Eternally by Victor Ward at ating patugtugin ito para sa kanyang kaaliwan po. Magandang hapon sa iyo, General Proceso Pareño po. Pakinggan natin. Since I've always known this sun would shine when you were mine and mine alone. I'll be loving you eternally. There'll be no one you, my dear, for me. Though the skies are full, remember I shall always be forever true.
Yan po ang napakagandang awitin na request ni General Prosiso Pareño. Magandang hapon po mga giliw kong mga taga-subaybay at mga giliw kong taga-panood po. Ngayong hapon po ay napaka-importante po ng issues na dapat nating bigyan ng paliwanag para sa ating mga taga-subaybay, sapagkat kung hindi ko ito sagutin at ipapaliwanag po, marami po ang maliligaw sapagkat nilalason ang kanilang kaisipan na ang HIPC po wala na ngayon daw. Wala nang HIPC daw. At isa pa, ang isang isyu na dapat kong linawin ngayong hapon ay ang tungkol na ang Alpha Omega daw ay wala ng pira. Ay hindi naman daw pander, kundi ang oro plata. Maliwanag ko dito na may mga dokumento po para hindi tayo magsasalita sa sariling atin. Patunayan ko po para hindi maligaw ang mga nanonood sapagkat marami po ang mga sumali dito sa HIPC po dahil mayroong mga pangako ang Alpha Omega. Now ngayon kung sisirain nila na wala ng pera, wala ng pander, kaya may mga nag-reply, kawawa naman, wala na pala tayong maasahan. Kaya panliligaw yan para ang mga tao at mga miyembro po ay kanilang mahatak sa daan na ligaw. Now, ngayon para mabigyan natin ng linaw ay aking ipapaliwanag. Pero natural, bago tayo sa pagdating sa ganyang usapin, ay magpatugtog muna tayo ng mga tugtuging makapagbigay inspirasyon sa ating damdamin at isipan po, dahil haharap tayo ngayon sa napakasilang paliwanag po para sa lahat. Kaya dinadalangin ko po na sana maging bukas ang inyong kaisipan at damdamin po. Maging neutral kayo at pag-aralan ninyo kung sino ang mga nagsasabi ng katotohanan, sapagkat ang mga papel na ito po ay puno-iputo ng kanilang issue na dapat ko bigyan ng pansin at maipaliwanag po para sa kaliwanagan po ng lahat. Pero bago yan po ay tulad ng sabi ko, makinig tayo ng mga magagandang awitin na makapagbigay ng inspirasyon po at lakas po sa bawat isa sa atin. Okay, pakinggan po natin. Download the app. Okay. Maraming salamat po at dito na tayo sa pagsimula po sa ating dapat tatalakayin po. Una tayo dito sa dapat nating talakayin po. May ginamit naman sila na picture ni dating General Luciano Prieto. Na ang picture na ito ay pinagmamalaki niya na ito daw ang tunay at ang HIPC daw ay fake. Kasi ay nauna daw ito eh. Nauna. At ang totoo noong nakaraan po ay sinabi ng ito ng ewan ko kung sino nagsulat, kasi patay na si General Luciano Prieto po, na hindi daw ako kahit minsan nakita ni Luciano Prieto dahil nagtatago daw ako sa kanya, takot. Ipinakita ko, nagkatabi kami. Doon ang picture na yan sa Winter Hotel po sa Cubao, Quezon City. Di napahiya sila sa kanilang akusasyon. At napaliwanag ko sa pamamagitan ng mga dokumento na ang organisasyon po na pinangungunahan po ni General Luciano Prieto po dito sa Pilipinas po ay hindi IPC, kundi International Supreme Coordinating Commando Network Incorporated. Pinangalanan lang nila itong IPC sapagkat nang may parehistro ito sa Pilipinas po,
ay kanilang inaffiliate doon sa IPC Sacramento, California. At patunayan ko yan. No? Patunayan ko. Pero ito po, bago tayo punta sa dokumento, sa ibig ko sabihin, ay ipaliwanag ko muna itong picture at ang mga nakasulat na dito saan believe ang aking katunggali at naniniwala na itong totoo. At sa bagay na ito si General Luciano Prieto po ay namatay na. So pupunta tayo sa history. Pero ngayon, ito ang pinagmalaki nila. No? Ito po galing kay Soriano kasi may pangalan pang Major General. Ikaw, Soriano, ikinahihiya mo ang nagbigay sa iyo ng rangko at sinibayhan mo pang bubo, idiot, manluloko, scammer, may apat na babae at magnanakaw. Pero ito hindi mo kinahiya ang nagbigay ng rangko sa iyo. Ang rangko, kunin mo na yan. No? At dito siguraduhin kong palpak ka naman kung mapaliwanag ko ito. Ito, babasahin ko po. The old warrior and veteran of foreign affairs, veteran foreign wars, no? USAP. Meaning ng USAP, United States Armed Forces in the Pacific or in the Far East. USAP, United States Armed Forces in the Far East. Yan po. Now, ngayon, si General Luciano Reyes Prieto, 95 years old. Pero patay na ito. No? With a purple heart, no? Wounded in action. Bull Cup and the real author or owner, founder of the HIPC or HIPC, IPC, and the INIPC. Not Alfredo Bartolome, Rafael Clarite, Robert Biason, Roberto Javier, Ginny Pico, and Mini, no? Wannabe impostor. According sa kanila yon, maaaring kayo ang gumawa nito. Pero patunay ko sa inyo na mali yan sa dokumento. History muna tayo. Ang INIPC po, bago ito, new. No? So dito tayo sa IPC at HIPC. Noong si President Marcos po ay mapaalis, umpisa sa puno. Noong October 24, 25 po, nang magkaroon ng 7th Summit Conference po dito sa Malacanang, Philippines, ay itinatag ang mga ito sa ilalim ng Alpha Omega. O ibig sabihin, ito po ay mga umbrella. Marami pa dito, may mga GUI, Each World, hindi nga nilagay dito Guardian, marami. So, ito po ay pinagtibay ng Batas Republic Act 5445 at the following year of 1967 po. Nang magkaroon tayo ng Volcanic Summit Conference, ay nakaroon naman ng Republic Act 5446, no? Na nagbigay kapangyarihan at mga privileges po sa mga umbrella ng Alpha Omega. Ngayon, sa pagpaikli ng istorya, dumating ang 1986 Revolution. Nang mapaalis si Marcos po sa kanyang pwesto bilang presidente po at pumalit ang mga Aquino, ay nagkaroon tayo ng revolutionary government. Meaning, revolutionary government, walang batas. The following year of 1987 po, itinatag ang 1987 Constitution. So, meaning, na-dissolve ang lahat. So, dapat kung kailangan para maging legal ka, ay dapat magparehistro ka sa gobyerno. Ang gobyerno noon ay Aquino. Now, ngayon, ay itong mga general po ay nag-apply ito
pumunta sa iba't ibang mga bansa. At isa na ito si Luciano Prieto na napadpad sa California, sa Sacramento. Meaning, sa iba't ibang mga bansa po ay mayroon ng IPC, International Police Commission. Sa Pilipinas po, hindi nila maparehistro ang IPC sapagkat ito po alam ng mga Aquino na kay Marcos ito. Kaya hindi nila maiparehistro. Kaya ang ginawa nila, lagay mo dyan. Una, ang ginawa ni Luciano Prieto, ni Alfredo Bartolome po, ito, hindi atin yan eh. Ang isa. Ayan, palakihin mo. Yan po ang ginawa nila, ha? Nagparehistro sila ng isang organisasyon sapagkat hindi marehistro ang IPC. Ladies and gentlemen, anong organisasyon po ang pinarehistro? Ni Luciano Prieto, ni Bartolome, at marami pa. No? Yan po. Mababasa ninyo sa screen. International Supreme Coordinating Commando Network Incorporated. Ano kanila? Tingnan mo, yan. Linawin mo. Hindi na pwede linaw. Yan. Ilinaw. Dito po, chairman si Luciano Prieto. Basahin ninyo. Siya po ang chairman dito. Hindi mabasa? Ayusin mo. No. Siya po ang chairman ng organisasyon na ito. At hanggang ngayon po, maniwala ka hindi, ito pa rin ang ginagamit nila ng kanyang anak na pumalit sa kanya po. O kayo, Soriano, kung may mapakita kayong rehistrado po ito sa gobyerno ng Pilipinas, maliban sa International Supreme Coordinating Commando Network Incorporated, talo ko. Hindi ko muna wounded in action siya. Mayroon siyang Purple Heart, twice wounded in action, believe ko na. Ang pag-usapan natin dito po, legality. Pakita natin na si Luciano Prieto po, hindi po hiniral ng SIPC, kundi hiniral siya ng itinataga nila na International Supreme Coordinating Commando Network Incorporated. Ang history, dahil ito po ay inapilyate nila sa International Police Commission sa California, dito sa American City, Filipino-American, ito si Luciano. Siya doon ang nagpangulo sa IPC sa California. Walang question yan. Iba ang Pilipinas sa California. At dito sa Pilipinas po, ay si Alfredo Bartolome. Yan po ang katotohanan sapagkat ang dokumento po ay magpapakita. Yan ang katotohanan. Ang totoo lang nga may kaso ito sa Amerika. Kaya nga si Clarity ang pumalit sa kanya. Ay, nagkakaso ito doon. Meaning, yan po. Mababasa ninyo ang pangalan. Ayan, General Luciano Prieto sa pinakataas. Yan. Yan po ang pangalan niya. Siya ang chairman dyan ng mga incorporator. Yan po, Luciano Prieto, General Luciano Prieto. Yan po ang katotohanan na siya po ang leader dito. Pakita mo ang kan. Ayan, siyang leader dito sa International Supreme Coordinating Commando Network Incorporated. Hanggang ngayon po, yan pa rin ang hawak nila. At bakit ko alam? Sapagkat naging member ako dito. Hanggang naging Deputy Commanding General ako ni Alfredo Bartolome. Kaya alam ko. At marami ang gumagamit pa niyan. Si Legazpi gumagamit rin yan. Si Javier gumagamit rin yan.
Si, wala, Libana. Noong una, si Biason gumagamit yan, pero hindi na ngayon. Yan. At ito po, ipakita ko kung saan ako naging leader. Pakita yung sa akin. Yan po. Yan po ang HIPC po. HIPC, International Police Commission of Alpha Omega World Development Martial Program. Abay sa pinirmahan namin. Walang pangalan dyan si Prieto. Ayan pangalan ko, pirma ko, GNP ko. Ngayon, Supreme Commander. Saan ang pangalan ni Prieto dyan? Saan narehistro? Sapagkat po, hindi na sila rehistrado. Ito kasi, ang ipinakita natin kanina po, ay, yan? Dissolve na yan sapagkat ni isang bisis wala kang report sa SEC yan eh. Alam ko yan sapagkat bago ako naging Supreme Commander po, deputy ako ni Bartolome nang buhay pa siya. Yan po, tingnan ninyo kung may pangalan si Prieto dyan. Lagi ninyong ikinakabit ang pangalan ni Prieto na paano siya? Oo nga, sundalo siya. Purple Heart Award. Twice wounded in action. Kano nga, pakialam niyang mga aksyon-aksyon yan dyan sa illegality. Sapagkat, ayan po ang registration po. Tingnan ninyo kung may pangalan din si Prieto. Sa mga giliw kong mga taga-subaybay po, ang katotohanan po na itong si Prieto po, wala na ito. Maliban na ito ay patay, ang HIPC po ay formal na pinarehistro noong June 15, 2017. No? Na ngayon, nag-issue si Soriano para sirain lang ang HIPC. Tapos sabihin niya pa na wala daw ako konsensya, naninira. Sino ang Soriano naninira? Di ba ikaw nagsasabi sa akin? Na parang wala kang utak. Kung bubo pala at idiot ang nagbigay sinong rangko, bakit hanggang ngayon, dala-dala mo pa Major General? At ikaw naman, Kendra, nabasa ko ang text mo kanina, hintuan ko na ito. At para daw magkaroon ng kapayapaan at may pagkasundo sa organisasyon. Alam niyo, Kendra, wala sa HIPC po, hindi nga ninyo na hindi nga alam ng kahit maubos pa kayo sungkong, ilan lang kayo, hindi nyo lang alam. Isang umaga po, magising na kayo na wala na kayong kakampi dyan. Sapagkat po, may tumawag na dito po, magdidemand sila na ibalik ang pera nila. Hindi nila ako tinuturo na kumuha. Kayo kasi ang tumanggap. Kayo ang tumanggap. At totoo yan, ayaw ko lang kasing mapahiya ka lagi araw-araw. Hawak namin ang pangalan ng tao na nagtuturo na sa iyo nagbayad. At nanawagan po ako sa kay Romeo Miranda, ang Commanding General ng Provost Martial ng Hong Kong Command. Na may tumawag na sa akin dito, marami na. Mga 30 sila. Ako nga may mga pwede na daw at ang pagkataon napatawag ka ng meeting. Mapatawag ka ng meeting. At mamaya mag-usap tayo. Magising itong mga ano na ito. Balik tayo. Yan po. Tingnan ninyo kung may pangalan diyan si Luciano Prieto. Bakit? Alam mo dito sa Dislalim, si kay Pirilin, natawa siya. Kasi yung utak ninyo, bakit ka matawa? Dahil lumabas na doon ang katotohanan, may dugtong to eh. Anong katotohanan? Ito ang katotohanan na si Luciano Prieto po ay walang koneksyon sa HIPC yan. Ang inyong pinarehistro po, membro nga ako doon ng International Supreme Coordinating Commando Network Incorporated. Ginago nga ninyo ang mga tao eh. Kasi,
pinagawa ninyo ng ID na IPC. Oh. Kaya nahuli ang mga IPC doon sa Mactan, Cebu. Kaya akala nila, totoo, tunay. Kaya napalabas ng memorandum circular si GC Robredo, ang DILG Secretary sa panahon ni Noynoy Aquino. Nahulihin mga IPC sapagkat fake. Walang narehistro na IPC dito. Ang narehistro dito, International Supreme Coordinating Commando Network Incorporated. Yan ang narehistro. At dyan ang pangalan niya. Ibalik mo uli, please. Para makita ng mga publiko. Yan po. Ito po ang registration nila ni Luciano Prieto. Ayan na, napakaliwanag. Malakihin mo yung pangalan niya. Ayan na, lakihin mo. Ayan o, Luciano Prieto. Siyang chairman dyan. Yan ang kanilang organisasyon. Hindi HIPC. Kasi ang HIPC po, pinarehistro lang ito noong June 15, 2017. Anong pakialam ni Prieto sa HIPC? Sino siya? Kung totoong ito ang tunay, sorry, mapalabas ka ng dokumento niyan para may kabuluhan. Magpalabas ka. Ikaw salita para masira lang kami dito. Anyway, pabor sa akin yan. Sapagkat sa araw-araw na nagsasalita ako dito, ay maliwanagan ng tao ang totoo. Sige. So sa mga giliw kong mga taga-subaybay at taga-sunod po, pagdating po sa legitimacy ng organisasyon, ay walang iba kundi HIPC. Sapagkat, Suryano, kung ang HIPC ni Prieto, kung mayroon siya, hindi kami marehistro. Kasi hindi pwede dalawa ang totoo. Hindi pwedeng dalawa ang HIPC. Ngayon narehistro kami, meaning walang narehistro. At narehistro na kami, wala nang makaparehistro pa. Kaya wag mo ituro si Prieto, unang-una, hindi ito ang pinangungunahan ni Prieto. Aminado ako na noong panahon na ako miyembro po sa International Supreme Coordinating Commando Network Incorporated. Si Prieto ang aming Supreme Commander. Tama yan. Si Bartolome po ang sa Philippine Command. Tama, wala question yan. Pero hindi IPC. Ano ngayon ang registration, sir? 2004. Papatay na si Prieto. Kaya sa giliw kong taga-subaybay po, para malaman ninyo ang katotohanan na humahanap lang sila ng dahilan para dito may test nga eh. Wala na daw ang IPC, ang HIPC. Kaya may sumagot, nandyan pa man. Isipin ninyo yan. Kung paano niyo iligaw ang tao. Ito pa patunayan ko sunod. Na may text kayo dito, babasahin ko. Nasabi ninyo, wala nang pira ang Alpha Omega, hindi na pander ang Alpha Omega at ang HIPC. Uro plata na. Paliwanag ko dito mamaya. Alam mo ang uro plata po, isa lang yan sa 23 ka-foundation po na itinatag. Kahit ipabasa ko sa inyo mamaya, na kahit 5 po, hindi siya makatanggap kung hindi dumaan kay Tiburcio. May dokumento yan. Kaya lang para gusto ninyo sirain ang HIPC at ang ako, at ang tao hindi na maniwala sa amin kundi sa inyo. Ngayon, isa pang kahayagan dito, ng lahat ng pira daw, mga registration, ninakaw ko daw na. Ngayon, titiplok ang mga tao dyan. Sisingilin po kayo kung saan ninyo dinala o saan napunta ang registration fee at ang yung ambag-ambag sa OTK. Kasi marami ang naparehistro sa inyo dyan na walang pangalan dito. Akala nyo, may resibo ang lahat na pinadala ninyo dito. At kung ilang tao yan.
Lahat po nagawa na. Tapos, ikayatin yung mga tao dyan na sabi niya, ikukunin daw nila ang pira nila. Ano kukunin nila dito? Wala naman kayo ni-remit dito. Ang inyong mga na-remit ay nagawa na ng badge. Gawa, tapos na. Nakakahiya kayo. Kung kayo magsalita, sabihin ninyo, tinatakpan ko na ang programa ko na para matakpan pag nanakaw ko. Abi, magsalita kayo at magturo kayo kahit isa lang kung anong nakaw ko. Tama ba yung ebidensya nyo, resibo? Meaning kung resibo, hindi nakaw yan, may resibo eh. At yan po, pinadala ninyo para sa registration. At isa pa po, mga taga Hong Kong, ang tinatanggap dito sa opisina po, tandaan nyo, is 2,500 only. Sa kanila pumupunta yan. Para malaman ng lahat sa Hong Kong. Nagpatong sila. Kaya, nang-recruit sila dyan, kasi malaki ang patong nila. Totoo yan. Tapusin ko ito para lilipat tayo sa sunod. Siyan po, napakaliwanag dito po, ang pangalan na yan, General Luciano R. Prieto. At yan po ang kanyang pinangunguluhan, mabasa niyo International Supreme Coordinating Commando Network Incorporated po. Hindi HIPC po. Tulad ng naisip ni Bugok na Soriano. Para lang ka manira, gamit ito. 2 bisis mo ito ginamit, palpaka. Palpaka. At kung sa paniniwala mo po, fake ang HIPC at fake din ako dahil sinabi mo, huwag mong gamitin ang rangko mo na yan kasi ang nagbigay sa iyo ng rangko, fake. Hindi ka nahiya. Tapos, may text nila dito. Hanapin ko. Hintuan ko na daw. Paano ko hintuan ko na baka dami naman ang kanyo? Hinto ako dito. Napakadami Gusto nyo bilangin ko pa. Paano karami ito? Okay. Ito na. Kita agad. Ito po. According sa kay Soriano po. Ito makita mo yan dito. Yan. Tingnan mo. Yan. Para mabasa na ng tao. Mahirap kasing magsalita ako dito na wala akong ebidensya. Post. Ito ang mga sinabi mo sa kay Soriano dito. Yan po. Ito ang sabi niya. Wala pong conscience yan, mama. Dahil hindi makatao. Gawa niyan. Tingnan natin kung kaya kang ipagtanggol ng spy mo at ang mga dokumento mo. At ang mga fake na dokumento mo. Yan ang sabi ko, Soriano. Yan, punta tayo. Dahil hindi ako makatao. Paano mo nasabi ikaw makatao ka? Wala kang ang respeto sa akin eh. Pirmi ka lang palpak. Makatao ba yan na pagsalitaan mo akong bubo, idiot, gago, manluloko, magnanakaw, may apat pa na babae? Aber. Soriano, sagot ka. Bakit mo sa akin tinuturo yan na hindi ako makatao? Lumaban lang ako kasi, tingnan ninyo yan. Walang humpay ang text ninyo at paninira ninyo. Ito naman. Sunod, si Kedra. Now, kung napatunayan na di makatarong ang paghuhusga naganap sa lahat ng inalis. Sino inalis ko maliban sa inyong dalawa? Aber. Gusto kasi ninyong ipalabas dyan na marami akong inalis para magalit ang tao sa Hong Kong sa akin.
Abi, may ituro kayong inalis ko maliban sa inyong dalawa. Yan lang aking pakiusap. Okay ra. Hindi daw, now, ko napatunayan na di makatarungan paghusga ang naganap sa lahat ng inalis. Oh, sino inalis ko dyan? Oh, lahat ako ano pagbibintang. Oh, mayroon ka pa nga dito, lahat lang pag bibintang ang ginagawa ninyo. Pa. Ito, Soriano, kuhan mo naman kung makatao yan. Ay, send mo. So, ganyan mga ligiliw kong taga-subaybay po. Huwag kayong maniwala kay Prieto sapagkat patay na yan. Bakit pilit pa nila sirain? At saka nakita ninyo, wala namang pangalan si Prieto dito. Ako ang nakalagay. Oh. Ito po, Soriano, makatao ba ito? Oh. Alin sa pinakataas, pailalim, ubusin ko ito basa. Kung makatao ito. Okay, number 1. Sa mga nasa likod ni Pico, lalo na si Emilio Chan, magsasama kayo sa kulungan. Hindi lang Hong Kong humanitarian ang magsampa ng kaso sa inyo. Marami na nagbigay ng mensahe sa akin sa bawat probinsya sa Pinas na susuporta sa pagsampa sa kaso. Kaya idiot kang Pico, ay ready mo ang jail mo. Makatao yan. Abi, mga giliw kong mga taga-subaybay at taga-pakinig po. Makatao ba yan ang sinabi ni Soriano? Dagdagan ko pa. Ang sunod. Yan. Ikaw ang mangmang idiot na Pico. Ayan. Makatao ba yan? O kayo nga mga giliw kong mga taga-subaybay. Kung salita yan ng matino. Sunod, silalim. Para sa kaliwanagan ng lahat, si Pico ay isang fake at isang scam. Isang magnanakaw sa pira ng taong bayan. Oh. Makatao ba yan? Soriano? Ang sinalita mo, makatao? Bakit i-charge yung sa akin na hindi ako makatao? Oh. Makatao ba sinabi mo? At napaka-kwan mo. Paano ko manakaw ang pira ng taong bayan? Hindi mo ginamit utak mo eh. Paano ko manakaw yan? Hindi ako congressman, hindi ako senador, hindi ako mayor, gobernador at barangay kapitan. Oh, ikaw ka salita ka lang, wala sa lugar. Paano ko ba manakaw itong pira ng taong bayan? Isang fake at scam. Anong scam dito? At saan ang fake dito? Kung fake ako, kung hindi mo huwag mong gamitin ang Major General mo. Oh, fake mo ba? Nakita na ngayon, mahal na mahal mo ang Major General mo. Hindi mo ginagamit ang utak mo. Gusto ninyo akong maghinto. Paano ko hintuan ito? Soriano. Okay. Sa ilalim yan, isa kang sinungaling na matanda para magnakaw. Sino ako nagnakaw? Gusto mo ipakita ko naman pinirmahan mo? Na ikaw ang kolektor? At ang testimony ng isang OFW na nagpirma ka ng pira niya nang ibigay sa iyo ang kanyang contribution para po sa OTking. Ngayon na hindi natuloy. Saan ang pila ng tao? Balik ninyo, maawa kayo. Diba? Sabi niyo, mahalin niyo OFW. Di bakit yung kinakila ng pera, hindi niyo binalik? Abi, mga giliw kong mga taga-subaybay. Sino ang tama sa amin? Ito, ebidensya. Ang mga sinasalita ko dito araw-araw po, galing mismo sa kanila.
Hindi ako nagsalita ng sariling akin para sirain sila. Bakit ako ninyo pahintuin? Kung hintuan ninyo pag-supply ng masasama na mga kataga na ito para wala akong issue sa inyo. Pero ganun pa man, nagpapasalamat ako sapagkat buhay ang programa ko. Dahil kung hindi, dahil sa inyo, wala akong issue. Dahil maliwanag. Sa mga giliw kong mga taga-subaybay po, napakaliwanag. Ang unang issue dito ni Soriano po, at nagtawa pa nga si Perfly. Nagtawanan pa dahil lumabas na daw katotohanan. Ano ang katotohanan? Akala nila si Prito. Hindi nga makapagpatunay anak niya dito sa akin. Kabo kayo pa. Oh. Ni hindi leader ng legal dito sa Pilipinas si Prieto eh. Kasi noong panahon na ang kanilang secret registration po ay International Supreme Coordinating Commando Network Incorporated. Niligaw nilang tao, nilagyan nila ng International Police Commission dahil inapilyet nila ito doon sa Sacramento, California. Iba man sa California, iba man dito sa Pilipinas. Kaya nga nagpalabas ng tinatawag yan memorandum circular si J.C. Robredo na fake. Yan din ginamit rin yan ni Juan sa akin, ni Soriano. Ebidensya mo, pero palpa ka. Sabi mo, rami ka ebidensya, nagpadala ka ng ebidensya dito mga resibo. Na yan na, ang resibo ng ninakaw mo. Oh, hindi mo ginamit ang utak mo. Paano na nakawin niya, pinadala ninyo? Kayo nga kolektor dyan eh. Oh, kayo ang nangulit dyan, hindi kami. Oh. Sa iyo pala ako nakarinig na ang nanakaw mo, may resibo. Oh. Ikutin ko ang buong mundo, Soriano. Walang kagaya sa utak mo na ang magnanakaw may resibo. Sagot ka ba? Okay, mga giliw kong taga-subaybay, lalo sa Hong Kong. Diyan kayo maniwala kay Soriano, kay Kendra. Nasabihin nila daw ako ay sinungaling. Pakinggan ninyo nga paliwanag ko kung sino sasabi ng totoo. Ikaw, Soriano ha. Tapos nag-text ka pa dito. Big skill stapa. Hindi ka nakabasa-basa. Walang big skill stapa. Kayo, pa-English kayo lagi. Alam naman ninyong Pilipino ako at bubo ako, Englishin nyo. Paano ko? Abe, basa ka sa mga revise sa penal code kung mayroon ka mababasa na big skill stapa. Tapos ikaw kay Drak, napakaraming text mo dito. So, may awa pa rin ako sana sa iyo kaya lang. Ay, hanapin ko dito. Okay. Ito sabi mo, maya sagutin ko ito. Palpak ka naman nito, Kendra. Ito sabi mo, hindi pala kay TBM ang kayamanan, kundi sa Oro Plata. Hindi rin Alpha Omega. Hindi na panik ang tao. Paano na? Mga tao sa kahintay, sa wala. Paano na kami, Ma'am Kendra? Pero huwag kayong mag-alala, paliwanag ko mamaya. Sapagkat number 1, kaya numero ka pala, Kendra, kasi nungaling. Gusto mo pa iligaw ang tao? Ipabasa ko sa iyo dito, ano ang Oro Plata? Abe, tanongin kita, ano Oro Plata? Akala mo Oro Plata, pander? Hindi. Pareho lang yan ang HIPC po. Kasi ang Oro Plata po, foundation. Pakita ko mamaya. 23 yan na foundation. Hindi lang Oro Plata. Ngayon,
Sabihin mong wala nang kayamanan si TBM at kundi sa oro plata na. Saan kayo nakakuha nan? Hindi rin Alpha Omega. Pakita ko sa iyo mamaya. Dito yan ah. Dito yan ah. Okay. Okay. Balikan ko lang yung insulto. Dito na tayo pupunta. Okay, kuhan mo yung oro plata, Brad. Ito. Yan. Yung kuhan, may medyo malabo. Kanina yan. Ito, yan. No. Yan. Kailan basa ang pangalan ng oro plata dyan, oh. Pakita ko sa iyo kung anong oro plata yan po. Yan, dokumento yan. Hindi mapakuan yan para mabasa. Number 1 yan eh. Oro plata. So, mga giliw kong taga-subaybay, lalo na yung mga nakarinig kay Kendra na wala na daw pira ang Alpha Omega, si TBM. Pakita ko sa iyo ang katotohanan. At para maniwala kayo mamaya, si TBM po, papunta na rito. Para pumunta na kami sa Hong Kong. Ayan po, ayan ang passport niya. Huwag kayo maniwala kay Kendra, kay Soriano, paninira lang yan. Gusto niya madamay kayo. Alis rin kayo, yan. Wala akong inalis na tao dyan sa Hong Kong kahit isa. Maliban lang kay Soriano at saka kay Kendra. Wala akong inalis. Yan po. Ayan. Ang number 1, basahin ninyo yung number 1 para kalikin mo. Oro plata. Yan po. Yan. Oro plata foundation. 23 yan. Okay, Kendra. Pakinggan mo. Panoorin mo. Number 1 yan. Oro plata foundation. Sa pinakadalim niya. Pinakakuha ng pirmado. Ayan, oro plata po. Ayan, yan po ang pirma ni TBM. Kita mo yan? Tiburcio Marcos. Owner. Siya. Hindi oro plata. Para sa kaunawaan ng marami po. Hindi oro plata sapagkat patunayan ko sa inyo. Okay. Ito po. Ito pa, ipan mo, Yan po, 23 yan na foundation. Isa dyan, number 1, oro plata. Tingnan natin kung oro plata ba ang mahawak o kung may power. Tingnan natin. Tingnan natin. Ayan po. Babasahin ko Ibabaw po na pakita mo ang Alpha Omega yan. Yan po. Yan. Basa ninyo mga giliw kong mga taga-subaybay at taga-pakinig. Hindi oro plata po nakalagay, kundi Alpha Omega World Development Marshall Program. Kendra, hindi oro plata. Basahin ko kung ano nakalagay. Kung nakapanood ka, basahin ko. Ikuhan mo na, yan. All the above list, yung kaninang 23. All the above list of depositor any papers presenting thereof without clearance from TBM 7th Stallion 888-777 MCD as sole signatories by virtue of Memorandum of Trusteeship around the world, page number 8,
will be declared null and void. Oh. Alpha Omega, oh. O, Kendra. Saan ang uroplata mo dito? Oh. Tapos, inyong ano dyan, okay, para sa kalinawan po ng lahat, mabilis po. Ito, ilagay mo. Okay. No. Nabasa ninyo yan? King TBM's Directive to Bank of China Hong Kong. Chairman, ayan. At patunay, ang picture niya. Nagtawagan po kami. Ito po. Ayan ang passport niya. Soriano, tingnan mo yan. Kung nakalagay, Alex Puyatos. Kasi sabay kami punta dyan. Bantayan mo kami dyan. Tulad na sinabi ko nung nakaraan na babalik ako sa Hong Kong, pupunta ako. Sapagkat mayroon kaming esikasuhin. O tingnan mo kung anong pangalan dyan, Puyatos. Sabi mo, ang pangalan sa passport ay Alex Puyatos. Ikaw ang napakasinungaling Soriano, hindi ako. At ikaw ang walang puso, walang konsensya sa kapwa-tao mo. Hindi sinasalita at sinasabi na isang tao sa kapwa niya ko mayroon kang konsensya. Nasabihan mo ako nga bubo ka, idiot ka, gago ka, scammer ka, manluluko ka, may 4 na babae ka, matandang mananakaw. O, kita mo, sulado ko na. Memorize ko na ang Soriano. Mabuti ka klaseng tao. Tapos ilagay mo sa akin ni Kendra na wala akong puso. Sino walang puso? O Kendra, isipin mo yan. Ang isip ng tao sa Hong Kong, sinira mo. Ng CTBM, Alpha Omega, ay wala ng pira. Oro plata. Saan ang oro plata mo? Hindi mo nga nabasa siguro yan kung hindi ko pinakita rito eh. Ang dokumento eh. Saan ang galing yan? Alam ko. Kay Corazon Palma or kay Habido. Nagsisi akong pinakilala ko eh. Yan po. Parating siya. Hindi ko lang sabihin kung anong buwan. Anong pizza. Para isikasuhin namin po. Doon po sa Bank of China sa Hong Kong. Yan. Ang aeroplata mo meron. Maliwanag. Sabi dito na kung ito, maliwanag. Balik, Brad. Ang depositor. Ayan, bebe. Hindi yan. Ano ba? Iba naman yan, bebe. Basahan ko. Kahit yan po. Napakaliwanag po. Taas niya. Yan po, pirmado sa TBM. Na siya ang owner at signatory po. Okay, taas. Okay, basahin natin. Packing list of all foundation. Dala na dyan ang Oroplata. Tandaan nyo yan. Bebe. Dito. Kendra, basahin mo ito. Dala na dito ang Oroplata na sinasabi mo. Sapagkat ito po ay packing list of all foundation and trustee, depositor, bank arranger, trust agreement, ang grantors, the declaration, last will, and testament. True! TBM, LSM 666. Private Quran, no? Flat, wait, tutorial decree. Ayan, sabi mo wala na sa TBM. Sabi po Kendra, nililigaw mo ang mga tao dyan sa Hong Kong para sumama sa inyo. Para madamay sila. Pero totoo lang, kahit isa wala ko inalis dyan. Maliban lang sa inyo ni Soriano. Ang mga kasalanan ninyo,
ay binabato ninyo sa akin. Tulad ng magnanakaw na yan. Ano bang ininakaw ko? Sayang-saya si Soriano dahil nakapakita siya ng ebidensya na nagnakaw ko. Sabi niya, o yan ang ebidensya ko na nagnakaw ka. Yan ang mga resibo na ebidensya ko. Paano ko magnakaw na may resibo? Soriano, hindi kayo mahiya sa tagapanood natin at tagapakinig na lumalabas at nakikilala kung ano kayong kulay at ano. Napapatalino kayo tapos wala ka pala kayong alam. Isipin mo yan, nagsasalita sa Soriano, 100% kulong ka. Paano mo ako mapakulong, Soriano? Ako ang complainant, ako ang nag-file kaso sa'yo. Tapos sabi niya, life ang sentence mo. Paano mo nalaman, hindi ka man judge? Nagsasalita ka na walang substance eh. Tinulong na nila sa akin, sa picture. Mapabright pa kasi niya, marami akong ebidensya. Pailan ka namin ng kaso. Nobel, sapagkat na big skill. Tapa. Sana nagbasa ka muna. Pareho mo kaysa yung kapon niya, i-explain ko na ano ang filthy mouth. Bakit hindi siya lumabas? Wag-wag ka. Kahit isa walang totoo sa sinabi mo. Sino nga niya doon? Si Aris. Kayo namimintang kayo pero binabalik ng Panginoon Diyos sa inyo. Dito may sinabi ka, hanapin ko Kendra, ikaw nag-text nito. Siya po ay leader, sabi ni Soriano, ng Syndicate Estapador, Banat Pasalive. Pagpapahiya sa taong madla, masaya ka na po ba? Si Kendra, where is your conscience? O Kendra, kung ano ikinig ka sana, si Soriano sabihin mo niyan, hindi ako. Bakit ba? Punong-puno ka ng galit sa iyong puso at isipan na ikaw din ang may gawa. Talaga ikaw, Kendra. Now, sabi ni Kendra, now ko napatunayan na di makatarungang paghuhusga ang naganap sa lahat ng inalis. Sino inalis ko dyan? Sabi ka rin, Kendra, maliban sa iyo ni Soriano. Kasi ipamumukha mo to sa mga kasamahan mo dyan na marami akong inalis. Tulad ni Arrest, niya wala daw akong tawag doon, due process. Di sabi ko sino inalis ko. Wala akong inalis kahit isa. Ikaw man, Kendra, para kung dumating sa pandinig ng kapwa nila OFW, magalit sa akin kasi inalis ko na walang due process. Pero wala akong inalis, sa totoo lang. Magising kayo sa umaga. Yung iba dyan na hindi ninyo dito na-remit, umiiyak na nagsusumbong. Inabunuhan ko po, ginastusan ko. Dahil naawa ako sa kanila na nagbayad pala sa inyo. Wala silang pangalan dito. At handa sila mag-witness. Ikaw, Soriano, kung magsalita ka, lahat ng probinsya daw mapile din kaso sa Pilipinas. Sino? Kung nanonood ka dito po, tingnan mo mga comment na yan. Halos bawat comment yan, minamahala namin Supremo. May do not die beloved, Don Supremo. Mahal ako po ng miyembro. Sapagkat sa araw-araw na ginagawa po ninyo, nahahayag po ang programang ito. At dito po sa pamamagitan ng programang ito, ay napahayag ko ang katotohanan po na kayo po ang salot at demonyo. Bakit ko nasabi yan? Sapagkat walang normal na tao ang magpagsasalita sa kanyang kapwa po. Salamat lang dahil may lockdown. Wala lockdown, ako mismo pupunta dyan sa Hong Kong. Kala mo? Believe ko kasi sa sarili mo. Ako pupunta dyan. Bakit ko dyan ako, patayin mo ko? Awat ko.
Sira, maligayang araw mo yan, kung mapatay ba ko, na makuha mo. Makulong ka rin eh. Pag makulong ka rin sabi mo, mag-prepare ko ng gel. Hindi ikaw mag-prepare ng gel sa puwet mo. Kupatayin mo ako. Makulong ka. Pero ako hindi kita patayin. Pakulong lang. Mayroon sa kaso eh. So yan po, mga liliw kong taga-subaybay. Marami akong ebidensya po. Now, sa mga taga-pakinig po, lalo na sinabihan ni Kendra, nawala na daw ang pira sa TBM, pati Alpha Omega, wala na daw. So sabi sa'yo, may nabasa ka bang uruplata ang mawak niyan? Palibasa kayo po, naniwala agad sa mga sabi-sabi. Ito po, dokumento. No. Ito. Packing list of all foundation and trustee depositor bank arranger, trust agreement, grantors declaration, last will and testament. True. TBM, LSM 666. Napakakahan napakaliwanag po. Lahat, pati uruplata. Kung hindi ka dadaan po sa kay TBM po, null and void. Uruplata bang mayari? Hindi. Kinuwinto lang siguro sa iyo ni Corazon Palma at ni Edgardo Abido. So bago tayo magpatuloy po, mga giliw kong mga taga-subaybay, no? Mag-break muna tayo kahit music muna kahit 2 minutes lang. Kasi mayroon tayong mga personal na pangangailangan at saka huhugot pa ko ng abuelo. So ilang yan mga giliw kong mga taga-subaybay po. Huwag kayong maniwala sa mga banat at hirit ni Soriano sapagkat lahat yan po kamalian. Tapos ibabato nila sa akin na wala daw akong konsensya. Bakit? May konsensya ka ba? Nang pahiya mo ako sa tao? Ang pinanggalingan nito po, napakaliit lang. Pinapa-explain ko lang sila within 15 days. Pero ang explanation nila ganito. I resign and I prepare for a battle. Okay, yan ang explanation. The following day, bubo kang piko ka. Idiot kang piko ka. Manluloko kang piko ka. Scammer kang piko ka. 4 ang babae mo piko. Matandang magnanakaw. Saan dyan ang pan mo? Dahil matanda ako, ganyanin mo ko? Hindi ka ba na natatakot sa Diyos? Nang matanda po, pagsalitaan mo ng ganyan? Soriano? Tapos ako, Kendra, tapos ako may turo ninyo na walang konsensya, walang puso. Saan ang puso ninyo? Hindi ka ba natatakot na iligaw mo ang mga taga-Hong Kong dyan? Sinabi mo ng Alpha Omega, wala ng pera. Si Tiburcio, wala ng pera. Uli, uruplata na. Intindihan mo kung ano uruplata? Isang foundation yan. Sa 23 na foundation, sinabi dito, ito ba yung mo? Ayan, may iwan mo. Sinabi ng foundation dito ng palabas mo ng Alpha Omega. Ayan, babasahin natin kung saan ang uruplata mo. Kasi ang uruplata isa lang sa 23 ka foundation. Okay. Packing list of all foundation and trustee, depositor, bank arranger, trust agreement, grantors, declaration, last will and testament. True! Alam mo ba ako ibig sabihin? True! TBTM, LSM 666, MCD 777, AAA, Quran
King of Recognized Asset Emission, plot with titular decree. Yan po. Balik mo sa taas kung ano yan. Yan po, Alpha Omega World Development Martial Program. Hindi oro plata. So sa mga sinabihan ni Kendra, huwag kayo maniwala kay Kendra. Saan niya pinulot yan? Si isang sinungaling pa rin. Si Palma at saka si Abido. Maniwala kayo dyan. Isipin. Okay, break muna tayo ng kunting panahon kasi bilang matanda na, ay maya-maya mahanap tayo ng kunting kalinga. Okay? Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa inyo. Mga bright kayo, di ba? Big skills ta pa. Bright ka. Nagsasalita ka. Bright ka. Wala kasi Ben, bright ka. Hindi nyo lang alam na magalit ang Panginoong Diyos sa inyong ginagawa na yan. Kaya nga ako gabisyo na. Ano kaya nangyari dito? Wala na talaga. Ano ito? Ayaw mo ko mag-break? Sige, balik tayo. Ha? Bagal nga eh. How great thou art. Yan, bigay lang. My soul. Ang telephone siya. I-refresh ko lang pero ay okay. Hindi na pala kita.